Himas rehas ngayon ang isang 48 anyos na lalaki matapos siyang mahuli sa akto ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group Central Luzon o CIDG-3 sa isang bypass operation sa Barangay Valley Cruz sa Cabanatuan City. Kinilala ni CIDG Regional Field Unit 3 Chief Colonel Grand A. Golod ang naarestong suspect na si alias Santi, residente ng Puro 4, Barangay Valley Cruz, Cabanatuan City. Ayon kay Colonel Golod, isinagawang operasyon na may codename Lira sa pagkipag-ugnayan sa mga opisyal ng LPG Marketers Association o LPGMA upang tugisin ang nasabing suspect. Nahuli sa akto si Santi habang nagbebenta ng mga basyong tangke ng LPG na may tatak na Regasco at South Pacific Incorporated o SPI sa isang pulis na nagpanggap na buyer nang walang kaukulang pahintulot mula sa mga kumpanya. Sa ngayon, nakakulong na si Santi at sasampahan ng mga kasong paglabag sa Republic Act 8293 at Republic Act 623 na inamyendahan ng Republic Act 5700. Mas pinalawak pa ng Pamahalaang Bayan ng Laur, Nueva Ecija ang serbisyong pangkalusugan para sa mga residente sa pamagitan ng municipal-wide Free Chest X-ray Initiative na layong mapalakas ang maagang pagtuklas ng tuberculosis o TB. Isinagawa ang active case finding activity mula May 11 hanggang 20, 2026 sa Barangay 2 Gymnasium sa pangunguna ng lokal na pamahalaan sa ilalim ni Mayor Benji A. Padilla at ng Laur Rural Health Unit. Katuwang ang mga pribadong organisasyon at civil society groups na nagsusulong ng serbisyong pangkalusugan. Layunin ng programa na mailapit sa mga komunidad ang mga diagnostic services upang mas mapabilis ang pagtukoy sa mga posibleng kaso ng TB, lalo na sa mga residente na may edad 15 anyos pataas. Prioridad ng programa ang mga kabilang sa high-risk groups tulad ng mga senior citizen, benepisyaryo ng 4Ps at mga individual na may chronic illnesses o matagal ng karamdaman. Ayon sa lokal na pamahalaan, sagot ng mga partner agencies ang gastusin para sa X-ray services habang ang municipal government naman ang nagbibigay ng logistical support kabilang ang venue, pagkain at kinakailangang manpower para sa maayos na pagsasagawa ng aktibidad. Isinasagawa rin ang rollout ng programa sa pamagitan ng barangay-based schedule upang masiguro na maaabot ng maayos at organisado ang iba't ibang komunidad sa bayan. Binigyang diin ni Mayor Padilla na mahalaga ang pagtutulungan ng pamahalaan at ng mga katuwang na organisasyon upang mapalawak ang akses ng mamamayan sa preventive healthcare services, lalo na sa mga komunidad na limitado ang serbisyong medikal. Bahagi rin umano ito ng patuloy na hakbang ng bayan ng Laur upang mapalakas ang community-based disease prevention at mabawasan ang kaso ng tuberculosis sa pamagitan ng maagang diagnosis at agarang interbensyon. Hinihikayat ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice ng Science City of Muñoz, Nueva Ecija ang mga magsasaka na gumamit ng climate smart rice varieties at water-saving farming practices bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino na inaasahang mararanasan sa huling bahagi ng taong 2026. Ayon sa PhilRice, mahalagang magtanim ng mga early maturing at drought-tolerant rice varieties upang maprotektahan ang mga pananim laban sa kakulangan sa tubig at matinding init habang napapanatili ang matatag na ani kahit na tagtuyot. Ipinaliwanag ni Christopher Cabosora na ang pagpili ng angkop na binhi ay isa sa pinakamabisang paraan upang mapaghandaan ng mga magsasaka ang limitadong supply ng tubig. Aniya, ang mga drought-tolerant rice varieties ay dinisenyo upang makayanan ang matagal na kakulangan sa tubig habang ang mga early maturing varieties naman ay nagbibigay daan upang mas maagang makapag-ani ang mga magsasaka bago pa man maramdaman ang matinding epekto ng tag-init.
Dagdag pa ni Cabusora, nangangailangan ng mas kaunting irigasyon ang mga naturang varieties at maaaring maani sa loob ng 106 hanggang 113 araw. Sa kabila ng matinding kondisyon, kaya pa rin umano nitong magbigay ng ani na nasa 3 hanggang 6 na tonelada kada ektarya. Sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP Seed Program, patuloy na namamahagi ang PhilRice na mga inirekomendang binhi at nakatakda ring ipakilala ang mga bagong rice varieties gaya ng PSB RC10, NSIC RC480, RC594, RC596, RC572, RC732 at RC740. Ayon sa institusyon, ang mga naturang rice varieties ay idinisenyo upang mapanatili ang produksyon ng palay kahit makaranas ng mababang antas ng pag-ulan. Bukod sa paggamit ng climate resilient seeds, pinapayuhan din ang mga magsasaka na magsagawa ng water conserving farming practices, iwasan ang pag-aaksaya ng tubig at regular na pagsubaybay sa weather advisories upang mabawasan ang panganib mula sa matinding init, peste at mga sakit ng pananim. Batay sa forecast ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, posibleng mabuo ang El Nino mula Hunyo hanggang Agosto 2026 na maaaring magdulot ng kakulangan sa supply ng tubig sa mga pangunahing rice-producing areas sa bansa. Ipinakita rin ng Climate Smart Maps ng PhilRice na sa kabuang 1.58 milyong ektarya ng rice area sa Luzon, tinatayang nasa 301,000 ektarya ang lubhang vulnerable sa tagtuyot habang nasa 280,000 ektarya naman ang may katamtamang panganib. Sa Mindanao, nasa 150,000 ektarya ang itinuturing na highly susceptible sa drought habang mahigit 205,000 ektarya naman sa Visayas ang naharap sa kaparehong banta. Sa pamagitan ng pagsusulong ng climate resilient farming strategies, layunin ng PhilRice na matulungan ang mga magsasaka na maprotektahan ang kanilang kabuhayan kasabay ng pagpapapatatag ng agrikultura at mga komunidad sa kanayunan.